Before we start, let's all pray. Bago pa tayo magsimula, tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal perdition. Nung kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming espiritu mula po sa walang hanggang kapahamakan. Thank you so much for the grace of salvation. Maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. In this Lord's Day, we have gathered here those who were sanctified with the blood of Jesus in order to listen to your word and also have fellowship together. Ngayon po, na araw ng Panginoon, kami po na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Yesus ay nagkatipon ngayon upang purihin po ang pangalan ng Panginoon at upang makapakinig po ng iyong salita. Whenever we gather together, let us get the spiritual strength and also let us understand what is the will of God. Nawa sa tuwing kami po ay nagkakatipon, nawa makakuha po kami ng espiritual na kalakasan at unawain po namin ang kalooban ng Diyos. By the grace of God, we were able to finish the Calamba Bible Seminar successfully. Sa biyaya po ng Diyos, matagumpay po namin na naisagawa ang Calamba Bible Seminar. Please help the newly born-again brothers and sisters to continue their sincere Christian life. Pakiusap, tulungan niya po yung mga bagong naligtas sa mga brothers and sisters na may pagpatuloy po nila yung kanilang buhay Kristiyano. And also we are praying for the Korean Bible Seminar from tomorrow. At dinadalangin din po namin yung Korean Bible Seminar magmula po bukas. Let us do our best to preach the gospel to the lost souls continuously. Nawa, gawin po namin yung aming makakaya na may pangaral po yung Ebanghelyo ng patuloy. Please give more wisdom and strength and the power of the Holy Spirit to all the brothers and sisters so that we can be used as an instrument of gospel. Pakiusap, bigyan niyo po ng karunungan, ng kalakasan at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ang lahat ng mga brothers and sisters upang kami po ay magamit bilang instrumento ng Ebanghelyo. Today, there are also some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. At ngayong Lord's Day sermon po, meron po kami ng mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, nawa maipagpatuloy po nila yung kanilang buhay Kristiyano. If there are any brothers and sisters who are having a sickness or some difficulties, please give them more strength to overcome all the difficulties. Kung meron man po ng mga brothers and sisters na mayroong sakit at nasa kahirapan, pakiusap, bigyan niyo po sila ng kalakasan upang mapagtagumpayin po nila yung lahat ng mga kahirapan. From the beginning of this sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po ang kasama tapos yung aming pong sermon. Ang Banal na Espiritu nawa ang tumulong at gumabay po sa In amin. the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible, Numbers chapter 10, from verse 29 to 32. Buksan po natin sa ating mga Biblia, sa Bilang, chapter 10, magmula po sa verse 29 hanggang 32. Numbers, Bilang, chapter 10, from verse 29 to 32. Sa Bilang, chapter 10, magmula po sa verse 29 hanggang 32. Okay, babasahin ko po. Sinabi ni Moises kay Hobab na anak ni Reuel na Midianita, biyana ni Moises, kami ay naglalakbay patungo sa dakong sinabi ng Panginoon, aking ibibigay sa inyo, sumama ka sa amin at gagawin ka namin ng mabuti, sapagkat ang Panginoon ay nangako ng mabuti tungkol sa Israel. Ngunit sinabi niya sa kanya, ako'y hindi aalis, ako'y babalik sa aking sariling lupain at sa aking kamag-anak. At sinabi ni Moises, ipinapakiusap ko sa iyo na huwag mo kaming iwan, sapagkat nalalaman mo kung paanong magkakampo kami sa ilang at ikaw ay magiging mata para sa amin. At kung ikaw ay sasama sa amin, anumang mabuting gawin ng Panginoon sa amin ay siya rin namin gagawin sa iyo. As you know well, we have conducted Calamba Bible Seminar in last week. Gaya po ng inyong nalalaman, tayo po ay nagdaos ng Bible Seminar doon po sa Kalamban itong nakarang linggo. We believe many newcomers, they were saved by the grace of God. At tayo po ay naniniwala na marami po doon sa mga baguhan, sila po ay naligtas sa biyaya po ng Diyos. After this Bible Seminar in Calamba, we are going to start a regular fellowship in the Calamba as a mission branch.
Kaya pagkatapos po ng ating Kalamba Bible Seminar, mag-uumpisa po tayo ng mga regular na fellowship magbilang mission branch. So please pray for the newly born again brothers and sisters in Calamba to continue their sincere Christian life. Kaya pakiusap, ipanalangin po ninyo yung mga bagong naligtas doon po sa Kalamba na sila po ay makapagpatuloy sa kanilang buhay Kristiyano. And from tomorrow, we are also going to conduct a Korean Bible seminar. At magmula naman po bukas, tayo po ay magdadaos ng Korean Bible Yeah, Seminar. please also pray for the Korean Bible seminar together. Kaya pakiusap, manalangin din po tayo ng sama-sama para po sa Korean Bible Seminar. Today, we are going to think of this Numbers chapter 10 about choice of Hobab and the God's blessing. Kaya ngayong araw po, atin pong pag-iisipan ang patungkol po sa pagpili po ni Hobab at yung pagpapala ng Diyos. If you read this passage, someone might be confused because, as you know well, the Moses' father-in-law, his name was in Jethro, according to the Exodus chapter 3 and 4. Kaya marahil po yung ilan po sa inyo ay malilito po dito dahil ito pong pangalan po ng biyenan ni Moises ay si Jethro ayon po dun sa Exodus chapter 3 at 4. But if you, according to this Numbers chapter 10, from verse 29, here, now Moses said to Hobab, the son of the Ruel, the Midianite, Moses' father-in-law. So, according to this verse, the Moses' father-in-law name is Hobab. Pero kung titingnan niyo po dito, sa bilang chapter 10 sa verse 29, sinabi ni Moises kay Hobab na anak ni Reuel na Midianita, biyenan ni Moises, kaya po yung pangalan ng biyenan ni Moises ay Hobab. Someone will ask a question, why the name is different? According to the Exodus chapter 3, the Moses' father-in-law name is Jethro. But here, Numbers chapter 10, the Moses' father-in-law name is Hobab. What is right? Kaya marahil po ay meron pong magtatanong, bakit magkaiba yung pangalan nila? Dahil po dun po sa Exodus chapter 3, ang pangalan po ng biyenan ni Moises ay Jethro, pero dito po sa bilang chapter 10, ang pangalan po ng biyenan ni Moises ay Hobab. Yeah, we should not be confused. Actually, according to the Exodus chapter 3, Jethro, that is the name, the official name of the Midianite priest. Kaya wag po kayong magkaroon ng pagkalito dahil doon po sa Exodus chapter 3, yung biyenan po ni Moises sa si Jethro, ito po yung opisyal na pangalan ng Midianita na pari. But here, Numbers chapter 10, the Moses' father-in-law, his name is Hobab. Pero dito po sa bilang chapter 10, yung pangalan po ng biyenan ni Moises ay Hobab. Yeah, so we need to understand why the name is different between the Exodus chapter 3 and Numbers chapter 10. Kaya kailangan po nating maintindihan kung bakit po magkaiba yung pangalan doon po sa Exodus chapter 3 at dito po sa bilang chapter 10. According to this passage, at the first time, Moses asked his father-in-law to go with the Israelite together. Kaya ayon po sa mga talata po na ito, si Moises, hiniling niya po sa kanya pong biyanan na sumama po siya doon po sa mga Israelita. But Moses' father-in-law, Hobab, he refused the Moses' request at the first time. Pero yung biyanan po ni Moises na si Hobab, tumanggi po siya doon po sa hiniling ni Moises sa unang pagkakataon. But later, when the Moses requested it, he accepted the Moses the request, and then he was with the Israelites. Pero nung muli pong hiniling ni Moises sa kanya, nung muli pong humiling si Moises sa kanya, tinanggap niya po ito at sumama po siya doon sa mga Israelita. So through the choice of the Hobab, we will receive the important lessons how the Hobab and his children was able to receive the spiritual blessing from God. Kaya po sa pamamagitan po ng pagpili po ni Hobab, maunawaan po natin kung paano po nakatanggap si Hobab at yung kanyang mga anak ng espiritual na pagkapala. So the title of today's sermon is The Choice of Hobab and the God's Blessing. Kaya po yung pamagat po ng sermon po natin ngayong araw, ang pagpili ni Hobab at ang pagpapala ng Diyos. Okay, let's look at Numbers chapter 10, verse 30 and 31. Kaya tingnan po natin sa bilang chapter 10, magmula po verse 30 hanggang 31. Babasahin ko po. Ngunit sinabi niya sa kanya, ako'y hindi aalis, ako'y babalik sa aking sariling lupain at sa aking kamag-anak. At sinabi ni Moises, ipinapakiusap ko sa iyo na huwag mo kaming iwan, sapagkat nalalaman mo kung paanong magkakampo kami sa ilang
at ikaw ay magiging mata para sa amin. Yeah, here, verse 31, Moses said to the Hobab, please do not leave, inasmuch as you know how we are to camp in the wilderness, and you can be our eyes. Yes, you can be our eyes. Kaya sinabi po dito ni Moises sa verse 31, ipinapakuusap ko sa iyo na huwag mo kaming iwan, sapagkat nalalaman mo kung paanong magkakampo kami sa ilang, at ikaw ay magiging mata para sa amin. As you know well, the Hobab, he was staying in the wilderness, the Midianite. That's why he knew the geographic, the area of the wilderness. He has also much experience. Kaya po gaya po ng inyong nalalaban, si Hobab, alam na alam niya po yung lugar doon po sa ilang, at marami na po siyang karanasan doon po sa lugar sa ilang. That's why Moses said, you can be our eyes. So Israelite also can receive the help from the Hobab. Kaya nga po sinabi po ni Moises sa kanya, ikaw ay magiging mata para sa amin, kaya yung mga Israelita, makakatanggap po sila ng tulong mula po kay Hobab. In this verse, first we are going to think about why Moses asked the Hobab to go with the Israelites. Kaya sa kaso po na ito, pag-isipan po natin kung bakit po hiniling ni Moises na sumama po si Hobab doon sa mga Israelita. If you read the Bible, Hobab, he was really wise person. Kaya kung babasahin niyo po yung Biblia, si Hobab isa po siyang matalinong tao. If you read Exodus chapter 18, there is the story when the Israelites they received the judgment from the Moses. From early morning until evening, they had to wait because there was only the Moses who can judge them. Kaya kung titinan niyo po dito sa mga bilang, kung bago po nila tanggapin yung mga utos mula po kay Moises, kinakailangan po nilang maghintay ayon po sa paghatol po ni Moises. That's why Moses had a very heavy burden. And those Israelites, they are very tired because in order to wait for the judgment, it took a really long time. Kaya nga po si Moises, talagang siya po ay labis na nabigatan at talagang yung mga Israel, sila po ay napagod dahil hinihintay po nila yung paghatol po ni Moises. That's why Moses' father-in-law, when he observed the situation, he gave the advice. He gave the important advice. You can choose the wise person among the Israelites. So the ruler of the 1,000 and the ruler of the 100 and the ruler of the 50 and the ruler of the 10. So they will also share your burdens together. Kaya nga po, nagbigay po siya ng payo doon po, nung inobserbahan po ng biyenan ni Moises, yung mga Israelita, nagbigay po siya ng payo na humingi po siya ng tulong mula po doon sa 10,000, doon po sa 100 at doon po sa mga 50. Okay, let's open the Bible. Exodus chapter 18. Tingnan po natin sa Exodus sa chapter 18. Verse 17-18, babasahin ko po. At sinabi ng biyenan ni Moises sa kanya, ang iyong ginagawa ay hindi mabuti, ikaw at ang mga taong kasama mo ay manghihina, sapagkat ang gawain ay totoong napakabigat para sa iyo, hindi mo ito makakayang mag-isa. Yeah, both you and these people who are with you will surely wear yourself out, for these things is too much for you. Yeah, this is the heavy burden for you. Kaya sinabi po dito, ang iyong mga totoong napakabigat, ang mga gawain ay totoong napakabigat para sa iyo. Yeah, verse 21, Exodus chapter 18, verse 21, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bukod dito, ipipili ka sa buong bayan ng mga lalaking may kakayahan, gaya ng mga may takot sa Diyos, mga lalaking mapagkakatiwalaan at mga napopuot sa suhol. Ilagay mo ang mga lalaking iyon na mamuno sa kanila, mamuno sa 1,000, sa 100, sa 50 at sa 10. Yeah, according to this story, we can understand Moses' father-in-law, yeah, he was a wise person. He has the wisdom. Kaya ayon po sa kwento po na ito, yung biyenan po ni Moises, maunawaan po natin na siya po ay matalinong tao at mayroon po siyang karunungan. When Moses followed the advice from his father-in-law, yeah, so the Israelite also, they can shoulder this burden together. Kaya po nang sinunod po ni Moises, yung payo po ng kanyang biyenan,
Kaya maging yung mga Israelita, papasanin din po nila yung kabigatan po ni Moises ng magkakasama. Yeah, so this is also first reason. The Moses, he asked his father-in-law Hobab to go with the Israelite to get the fellow worker. Kaya po ito po yung dahilan kung bakit po hiniling ni Moises na sumama po siya doon po sa mga Israelita bilang kamanggagawa. Yeah, nowadays it is also same. As long as our church is growing, we need more sincere and faithful the fellow workers of God. Kaya paras din naman po sa panahon po natin ngayon, habang lumalago po yung atin pong iglesia, kinakailangan po natin na masigit na maraming mga tapat na mga kamanggagawa. Yeah, for the Israelite, they need the rulers of the 1,000 and the rulers of the 100 and rulers of the 50, like this. Kaya para po sa mga Israelita, kailangan po nila ng mga mamumuno sa kanila sa libo-libo, sa daan-daan, sa lima-limampu, kaya kagaya po nito. Yeah, in our church also, right? We have the men's group leader, women's group leader, and our cell group leaders. Yeah, and also we have many different kind of the ministry. Kaya pares din naman po sa ating church. Meron po tayong men's group leader, women's group leader, cell group leader. Kaya meron pong iba't ibang ministeryo sa loob ng Yeah, we church. should remember we are working together to accomplish the will of God. Kaya dapat po natin tandaan, sama-sama po tayong gumagawa upang matupad po natin yung kalooban po ng Diyos. Yeah. Although there are very good preacher, but if without help of the brothers and sisters, we cannot evangelize the lost souls properly. Kaya kahit na meron pong magaling na mga ngaral, ngunit kung wala po yung tulong ng mga brothers and sisters, hindi po natin may papangaral yung ebanghelyo na maayos. Because there are different kind of the position and the role in the church. Dahil meron pong iba't ibang posisyon at iba't ibang tungkulin sa loob po ng church. Let's open our Bible. Unang Korinto chapter 3. Tingnan po natin sa unang Korinto sa chapter 3. 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Sa unang Korinto, sa chapter 3 sa verse 9. Okay. 1 Corinthians chapter 3 verse 8 and verse 9. Sa unang Korinto, sa chapter 3, magmula po sa verse 8 hanggang 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa, at ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa, sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Yeah, here, verse 9, as the Apostle Paul said, "For we are God's fellow workers, you are God's field, you are God's building." Right? We are the God's fellow workers. It is really the honorable position. Kaya po, sinabi po ni Apostol Pablo, sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos, kaya yung mga kamanggagawa ng Diyos, ito po ay isang malaking kagalang-galang na posisyon. If you read Romans chapter 16, Apostle Paul also mentioned many the fellow workers of God. Kaya kung titingnan po ninyo, doon po sa Romans chapter 15, binanggit din po ni Apostol Pablo yung maraming mga kamanggagawa ng Diyos. Okay, let's open the Bible, Romans chapter 16. Tingnan po natin sa Roma, sa chapter 16. Okay, verse 21. If you look at the verse 21, Dito po sa verse 21, Timothy, my fellow worker, and the Lucius, the Jason, and then Sosipater, my countrymen, greet you. binabati kayo ni Timoteo na aking kamanggagawa at ni Lucio, Jason at Sosipatro na aking mga kamag-anak. Yeah, from the verse 1, the Romans chapter 16, and the last verse, there are many names written, those who are fellow workers of God. Kaya kung titinan po ninyo sa magmula po sa verse 1 ng Roma chapter 16 hanggang sa huling talata, makikita po ninyo yung maraming kamanggagawa ng Diyos. As you know well, Apostle Paul, he preached the gospel to the many lost souls, and also he was able to establish the many churches. Gaya po ng inyong nalalaman, si Apostol Pablo, nagawa niya pong makapangaral ng ebanghelyo sa marami pong mga churches at nakapagtayo po siya ng maraming mga churches. Yeah.
through the help of the fellow workers, Apostle Paul was able to establish many churches in different places. Kaya sa pamamagitan po ng tulong ng mga kamanggagawa, si Apostol Pablo, nagawa niya pong makapagtatag ng mga maraming iglesia. Nowadays, it is also same. We need a very sincere and faithful, the servant of God, and the fellow workers of God. Kaya parehas din naman po sa panahon po natin ngayon, kinakailangan po natin ng mas higit na marami mga tapat na mga kamanggagawa at mga lingkod ng Diyos. And as you know well, the Moses' father-in-law, Hobab, he was very good at in the area of the wilderness. That's why the Moses said, "You will be our eyes." Kaya nga po si Hobab, yung biyenan po ni Moises, talagang marunong po siya doon po sa lugar po ng ilang. Kaya sinabi po sa kanya ni Moises, ikaw yung magiging mata para sa amin. We should know God uses also man's skill and the talent for God's work. Kaya dapat po nating malaman, ginagamit po ng Diyos yung kakayahan at talento po ng tao para po sa gawain ng Diyos. Actually, we have received the various kind of the talent and also ability from God. Gaya po ng ating nalalaman, tumanggap po tayo ng ilang mga talento at abilidad mula po sa Diyos. And when we use this talent and ability for the God's glory, it is really honorable. Kaya at kung gagamitin po natin yung ating talento at abilidad para po sa kaliwalitian ng Diyos, ito po ay isang karangalan. Okay, let's open our Bible. Exodus chapter 38. Tingnan po natin sa Exodus, sa chapter 38. Verse 22. Exodus chapter 38, verse 22 and 23. Sa Exodo, chapter 38, magmula po sa verse 22 hanggang 23. Okay, babasahin ko po. Ginawa ni Bezalel na anak ni Uri, na anak ni Hur, sa lipi ni Juda, ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kasama niya si Aholiab, na anak ni Ahisamak, sa lipi ni Dan, na manguukit at bihasang manggagawa at mambuburda sa telang asul, kulay ube, pula at hinabing pinong lino. Yeah, as you know well, the Bezalel and also Aholiab, this person, Aholiab, they used to build God's temple, to build the tabernacle. Kaya dito po si Bezalel at si Aholiab, sila po ay ginamit upang magtayo po ng templo doon po sa Diyos. Yes, they received the ability and the talent from God. And they use this ability and talent for the God's work. Kaya nakatanggap po sila ng abilidad at talento mula po sa Diyos at ginamit po nila yung kanilang abilidad at talento para po sa gawain ng Diyos. And let's open our Bible. Unang Hari, 1 Kings chapter 7. Tingnan po natin sa unang hari sa chapter 7. Verse 13 and 14. Magmula po sa verse 13 hanggang 14. 1 Kings chapter 7, verse 13, 14. Unang hari chapter 7, magmula po sa verse 13 hanggang 14. Babasahin ko po. Nagsugo si Haring Solomon at ipinasundo si Hiram mula sa Tiro. Siya'y anak ng isang babaeng balo sa lipi ni Neftali at ng kanyang ama ay lalaking taga-Tiro, isang manggagawa sa tanso at siya'y puspos ng karunungan, pangunawa at kahusayan sa paggawa ng lahat ng gawain sa tanso. Siya'y naparoon kay Haring Solomon at ginawa ang lahat niyang gawain. Yeah, when the Solomon built God's temple, he also hired some very famous or able the craftsmen. So they used their talent to build God's temple. Kaya po nang tinayo po ni Haring Solomon yung templo ng Diyos, humingi din po siya ng mga sikat na mga manggagawa upang maitayo po yung templo po ng Diyos. Nowadays it is also same. God uses us according to our skill and also talents. Kaya parehas din naman po sa panahon po natin ngayon, ginagamit po tayo ng Diyos ayon po sa ating abilidad at sa ating talento. Yeah, each brothers and sisters have a different skill and also different talents.
Kaya bawat brothers and sisters, meron silang magkakaibang mga kakayahan at iba't ibang talento. Yeah, for example, the electrician also he can use his skill to maintain the church building. Kaya halimbawa po yung mga electrician, pwede po sila magamit upang ma-maintain po yung kaayusan ng church building. Yeah, broadcasting skill. Yeah, he can also help in the broadcasting system. At maging yung kakayahan doon sa broadcasting, maaari din siyang tumulong doon sa broadcasting Yeah, system. what about the playing the piano and then choir members? If you have a very beautiful voice, At maging sa pagtugtog po ng piano at sa mga members na magaganda po yung boses, sila po ay nagiging choir. yeah, translator or doctor or lawyer or teachers. Yeah, each person, each brothers and sisters have a different the talent and ability. Kaya yung mga tagapagsalin, yung mga doktor, yung mga lawyer, yung mga teacher, kaya bawat brothers and sisters, meron silang iba't ibang mga kakayahan. According to the Bible, God uses our skills and talents for God's work. Kaya ayon po sa Biblia, ginagamit po ng Diyos yung ating pong kakayahan at ating talento para po sa gawain po ng Diyos. Nowadays, it is also same. If our skill and talent can be used for God's work, it is really honorable. Kaya parehas din naman po sa panahon natin ngayon, kung magagamit po yung ating abilidad at yung ating pong talento para po sa gawain ng Diyos, ito po ay isang karangalan. Okay, let's go back to Numbers chapter 10. Kaya balikan po natin sa bilang sa chapter 10, Verse 32. dito po sa verse 32. From verse 30 and from verse 30 to 32. Magmula po sa verse 30 hanggang verse 32. Babasahin ko po. Ngunit sinabi niya sa kanya, ako'y hindi aalis, ako'y babalik sa aking sariling lupain at sa aking kamag-anak. At sinabi ni Moises, ipinapakuusap ko sa iyo na huwag mo kaming iwan, sapagkat nalalaman mo kung paanong magkakampo kami sa ilang, at ikaw ay magiging mata para sa amin. At kung ikaw ay sasama sa amin, anumang mabuting gagawin ng Panginoon sa amin, ay siya rin naming gagawin sa iyo. Yeah, according to this verse, we can understand at the first time, Moses' father-in-law, Hobab, he wanted to return his hometown. Kaya ayon po sa talata po na ito, maunawaan po natin, yung biyenan po ni Moises, gusto po niyang bumalik doon po sa kanyang sariling lupain. His hometown and his relatives. Kaya gusto po niyang bumalik doon po sa kanyang sariling lupain at sa mga kamag-anak po niya. But when the Moses requested to go with them, with the Israelites, finally Hobab, he accepted the proposal of the Moses and then followed with the Moses. Pero nung hiniling po ulit ni Moises na sumama po siya sa mga Israelita, sa huli tinanggap niya po yung kahilingan po ni Moises at sumama po siya doon sa mga Israelita. Verse 32, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung ikaw ay sasama sa amin, anumang mabuting gagawin ng Panginoon sa amin, ay siya rin namin gagawin sa iyo. In this verse, in this passage, we need to think about the Hobab's choice and the Hobab's important choice. Kaya ayon po sa mga talata po na ito, kailangan po nating maintindihan yung pagpipili po ni Hobab. While we are living in this world, we are facing a lot of the choice matter, and also according to our choice, our life also can be changed. Kaya dito po sa mundo, habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, puno po tayo ng maraming mga pagpipili at ayon po sa ating pagpipili, yung buhay po natin ay mababago. Yeah, why the Hobab at the first time he said, I will not go, but I will depart to my own land and to go to my relatives. Why he wanted to return to his hometown and to the relatives? Kaya bakit po ba gusto ni Hobab na sinabi po niya, ako'y hindi aalis at ako'y babalik sa aking sariling lupain at sa aking mga kamag-anak? Yeah, in the point of his physical condition, it is much better to return to his hometown and his relatives. Kaya kung titingnan po yung physical po niyang kondisyon, ito po ay talagang mas maganda na siya po ay bumalik sa kanyang sariling lupain at sa kanyang mga kamag-anak. Yeah, because when he was with the Israelite, he would not know what kind of difficulties or problem will happen to him. Dahil kapag sumama po siya doon po sa mga Israelita,
hindi po niya alam kung ano po yung mangyayari po sa kanya, kung anong klaseng mga kahirapan yung mangyayari sa kanya. But he believed the God's promise. As the Bible says, verse 32, and it shall be, if you go with us, indeed it shall be that whatever good the Lord will do to us, the same we will do to you. So, if you go with us, as much as we receive the God's blessing, you shall also receive this blessing. Kaya naniwala po siya doon po sa pangako po ng Diyos. Sinabi po doon sa verse 32, at kung ikaw ay sasama sa amin, anumang mabuting gagawin ng Panginoon sa amin, ay siya rin namin gagawin sa iyo. So, we need to receive important lessons. Between the physical matter and the spiritual blessing, Hobab made the right choice. That's why he was able to receive a blessing from God. Kaya po sa pagitan po ng pisikal na mga bagay at sa pagitan po ng pisikal na mga bagay at sa spiritual na pagpapala, si Hobab pumili po siya ng tamang pagpipili. What will happen if the Hobab choose his physical thing? As he said, I will depart. I will not go with you. I will depart and then I will return to my hometown and to the relatives. Kaya ano kaya mangyayari kung si Hobab hindi po siya sumama at kung sinabi niya at kung ginawa niya po yung kanya sinabi na hindi ako iaalis at ako ibabalik sa aking sariling lupain. That will be the end of the Hobab. And then there will be no more explanation in the Bible because he already left. Marahil ito na po yung magiging huli para po kay Hobab at wala na pong paliwanag papatungkol kay Hobab dito po sa Biblia. But Hobab, he made the right choice. That's why if you read the Bible, you can read many stories of the Hobab and his descendants. Pero si Hobab, gumawa po siya ng tamang pagpipili, kaya nga makikita po ninyo yung kwento po ni Hobab na maraming beses dito po sa Biblia. We also should remember your choice will influence not only yourself but your children also. Kaya dapat po ninyong tandaan, yung inyo pong pagpipili, may impluwensyahan po nito maging yung inyong mga anak. Let's open our Bible. Deuteronomy chapter 30. Tingnan po natin sa Deuteronomio chapter 30. Deuteronomy chapter 30, verse 19 and 20. Sa Deuteronomio chapter 30, magmula po sa verse 19 hanggang 20. Okay. Verse 19, verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tinatawagan ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagkapala at sumpa, kaya't piliin mo at nang iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, sundin ang kanyang tinig, at manatili ka sa kanya, sapagkat ang kahulugan niyon sa iyo ay buhay, at haba ng iyong mga araw, upang matirahan mo ang lupaing ipinangako ng Panginoon na ibibigay sa iyong mga ninuno kay ni Abraham, Isaac at Jacob. Yes, God told Israel life. There is the life and death. So, if you wanted to live, you should make a way of life. You should make a choice. You should make a right choice. Kaya binigyan po sila ng Diyos ng pagpipili ng buhay at kamatayan. Kaya kung gusto po nilang piliin yung buhay, dapat po silang gumawa ng tamang pagpipili. Yeah, Jeremiah chapter 21 also, the way of life and the way of death. Kaya maging doon po sa Jeremiah chapter 31, ang daan ng kamatayan at ang daan ng buhay. Our eternal destiny also can be changed according to our choice. Kaya maging yung walang hanggang tadhana po natin ay mababago ayon po sa ating pagpipili. Yeah. Between the two kind of the options, what we will choose is very important. Kaya sa pagitan po ng dalawang pagpipilian, kung ano po yung ating pipiliin, ito po ay napakahalaga. Joshua chapter 24. Tingnan po natin sa Josue sa chapter 24. Joshua chapter 24 verse 15. Josue chapter 24 sa verse 15. Okay, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran,
Kung ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, o ang mga Diyos na mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong tinitirahan, ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Yeah, this is the last message from the Joshua to the Israelites. Yeah, Joshua, he really obeyed the God's word and then he followed the God's will. Kaya ito po yung huling mensahe ni Josue sa mga Israelita. Si Josue, sumunod po talaga siya sa kalooban ng Diyos at sa salita po ng Diyos. Yeah, and if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourself this day whom you will serve. Choose whom you will serve. Kaya sinabi po niya, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. And Joshua said, "But as for me and my house, we will serve the Lord." At sinabi po ni Josue, ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Yes, Joshua, he had a very strong determination to follow the Lord until the end. Kaya si Josue, nagkaroon po siya ng matibay na determinasyon para po sumunod sa Panginoon hanggang sa huli. Yeah, in our Christian life, it is also very important. We should make a right choice, and we should make a resolution to follow the Lord until the end. Kaya sa ating pong buhay Kristiyano, ito rin po ay napakahalaga. Una, dapat po tayong gumawa ng tamang pagpipili at tamang resolution, pagpapasya, upang makasunod po sa Panginoon hanggang sa huli. According to the 1 King chapter 18, when the Israelites became corrupt, in the days of the King Ahab, they worshipped so many Baals and Asherah. Kaya kung titignan po ninyo, doon po sa Exodus chapter 18, nung naging masama po yung mga Israelita, sumamba po sila sa napakarami mga Diyos-Diyosan sa panahon po ni Haring Ahab, sinamba po nila yung mga Baal at Asherah. At the time, the prophet Elijah shouted to the Israelites, "How long will you falter between two opinions?" Kaya na mga oras po na yun, sumigaw po si Propeta Eliseo sa mga Israelita, hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang kuro-kuro? They had to distinguish who is the true God. Kaya kailangan po nilang makilala kung sino po yung tunay na Diyos. But Israelites, they were hesitating to follow God because between the Baal and the true God. Ngunit yung mga Israelita, nagkakaroon po sila ng pag-aalinlangan kung sino po yung susundin po nila sa tunay na Diyos at sa mga Baal. Yes. That's why Elijah asked the Israelites to make a right choice. Kaya nga po si Eliseo, siya po ay nagsabi kung na dapat po silang gumawa ng tamang pagpipili. And he wanted to show who is the true God. At gusto po niyang ipakita kung sino po yung tunay na Diyos. Yeah, nowadays it is also same, right? We should make a right choice between the spiritual things and the physical things. Kaya parehas din naman po sa panahon natin ngayon, kailangan po natin gumawa ng tamang pagpipili sa pagitan po ng pisikal na mga bagay at espiritual na mga bagay. Sometimes it looks good to choose the physical things in this world, but that is not the right way. Kaya minsan, maganda po na parang maganda na piliin natin yung pisikal na mga bagay sa mundong ito, pero hindi po ito yung tamang daan. If you look at the story of the Ruth, the Gentile woman, the Moabite, she lost her husband, right? And then when her mother-in-law returned to Jerusalem, Naomi, the Ruth, she decided to follow the Naomi, the mother-in-law, until the end. Kaya po kung titingnan po ninyo si Ruth na isa pong hentil, isa pong Moabita, nung nawala po yung kanyang asawa, yung kanyang pong biyenan na si Naomi, nagpasya po siya na sumunod kay Naomi hanggang sa huli. Orpah, the other woman, she returned to the family and the relatives. Kaya po si Orpah, sumunod siya po ay bumalik sa kanya pong mga sariling lupain at sa kanya pong mga kamag-anak. But Bible says Ruth clung to her, the Naomi, mother-in-law. Pero kung titingnan po ninyo sa Biblia, si Ruth, sumunod po siya kay Naomi, sumunod po siya sa kanyang biyanan na si Naomi. In the position of her physical condition, although she followed the mother-in-law Naomi, there will be nothing. Yeah, in Israel, nothing left, and then she will face a lot of the difficulties and problems. Kaya sa kalagayan po ng pisikal na kondisyon ni Ruth, kung susundin po niya si Naomi, puro kahirapan po yung mga mararanasan po niya doon po sa mga Israelita. If she would consider her physical condition,
she would not follow the mother-in-law, Naomi. Kung isinaalang-alang po niya yung kanyang physical na kondisyon, hindi po siya susunod sa kanyang biyanan na si Naomi. But she knew who is God, and then she believed the God's promise. That's why she followed the mother-in-law until the end. Pero kilala niya po kung sino po yung Diyos at naniwala po siya sa pangako po ng Diyos, kaya sumunod po siya kay Naomi sa kanyang biyanan hanggang sa huli. Yeah. Let's open the Bible. Ruth chapter 1. Tignan po natin sa Ruth sa chapter 1. Ruth chapter 1, Sa Ruth sa chapter 1. verse 16, 17. Babasahin ko po. Ngunit sinabi ni Ruth, huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta, ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira, ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamatay, ay doon ako mamamatay, at doon ako ililibing. Gayon nawa ang gawin ng Panginoon sa akin, at higit pa, kahit na ihiwalay ako ng kamatayan sa iyo. Verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang makita ni Naomi na nakapagpasya na siyang sumama sa kanya, wala na siyang sinabi. Yeah, when she saw that she was determined to go with her, she stopped speaking to her. So Ruth, she made a resolution to follow the Naomi until the end. Kaya po si Ruth, gumawa po siya ng pagkapasya na sumunod po kay Naomi hanggang sa huli. Yeah. As a result, Ruth, when she made the right choice, she was able to receive the great spiritual blessing. Kaya bilang resulta po ng pagpipili po ni Ruth, nakatanggap po siya ng espiritual na pagpapala. Although she was a Moabite, a Gentile woman, but she was able to enter the genealogy of the Messiah. Kaya kahit na isa po siyang hintil at isa po siyang Moabita, pero nakasama po siya dun sa salinlahi na Mesiyas. Yeah. So Ruth married with Boaz, and Boaz begot Obed, and then Obed begot Jesse, and Jesse is the father of the King David, right? Kaya po si Ruth, napangasawa niya po si Boaz, at naging anak po ni Boaz si Obed, at naging anak po ni Obed si Jesse, at naging anak po ni Jesse si Haring David. Yeah, how the Gentile woman, Moabite, Ruth, she was able to enter this genealogy of the Messiah. Kaya paano po nagawa ni Ruth na isang Moabita, na isang hintil, na makapasok po siya dun sa salinlahi na Mesiyas? Yeah, she made the right choice, and then she followed God until the end. Kaya gumawa po siya ng tamang pagpipili at sumunod po siya sa Diyos hanggang sa huli. Yeah, Hobab also, he followed Moses and Israelites. That's why he was able to receive the blessing. Kaya maging si Hobab, sumunod po siya kay Moises at sa mga Israelita, kaya natanggap po niya yung espiritual na pagpapala. Matthew chapter 4, Sa Mateo, sa chapter 4, Matthew chapter 4, sa Mateo, sa chapter 4, from verse 19, verse 22, magmula po sa verse 19 hanggang verse 22, babasahin ko po. sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya na mga tao, kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. At sa kanyang paglakad mula roon, ay nakita niya sa bangka ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid, kasama si Zebedeo ng kanilang ama na nag-aayos ng labat at kanyang tinawag sila. Kaagad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa kanya. Yeah, when Jesus called Peter and Andrew, the disciples, they left their nets and then followed him. Kaya po nang tinawag po ni Jesus si Pedro at si Andres na kanyang kapatid, kaagad po nilang iniwan yung kanilang lambat. Yeah, verse 22 also said, and immediately they left the boat and their father and followed him. Kaya doon po sa verse 22, kaagad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa kanya. Yeah. So that's why
as the Jesus promised, the follow me, I will make you fishers of men. Yeah, disciples follow the Jesus, and they became the disciple of Jesus. Kaya kagaya po ng ipinangako ni Jesus, na sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mamamalakaya ng mga tao, kaya po yung mga alagad, sumunod po sila kay Jesus at sila po ay naging kanyang mga alagad. And Hobab's children continued with the Israelites until the end. At si Hobab at yung mga anak po ni Hobab, sumunod po sila sa mga Israelita hanggang sa huli. Let's open our Bible, Judges chapter 4. Tingnan po natin sa Hukom, sa chapter 4. Hukom, Judges chapter 4, verse 11. Sa Hukom, chapter 4, sa verse 11. Babasahin ko po. Si Eber na Kineo ay humiwalay na sa mga Kineo ang mga anak ni Hobab na biyanan ni Moises at itinayo ang kanyang tolda sa may punong ensina sa Zananim na malapit sa Kedes. Yeah, here, Heber, the Kenite, the children of the Hobab. They are the children of the Hobab. Kaya po dito, yung mga Kineo, sila po yung mga anak po ni Hobab. Yeah. So, the Hobab children, they were with the God's people continuously. Kaya po yung mga anak po ni Hobab, sumama po sila doon po sa mga anak po ng Diyos hanggang ng patuloy. Yeah. Since we get the salvation, it is very important to continue our sincere Christian life until the end. Kaya magmula po nung matanggap po natin yung ating kaligtasan, napakahalaga po na may pagpatuloy po natin yung ating buhay Kristiyano hanggang sa uli. Yeah, we were saved by the grace of God through the true gospel. Naligtas po tayo sa pamamagitan po ng tunay na ebanghelyo. Yeah, our salvation is very sure and very clear. Kaya yung kaligtasan po natin ay tiyak at talagang malinaw. That's why we need to hold the truth from the beginning until the end. Kaya nga po, kailangan po nating panghawakan ito pong katotohanan na ito hanggang sa huli. If our salvation is really sure, our faith should not be changed from the beginning until the end. Kaya kung yung kaligtasan po natin ay talagang sigurado, yung pananampalataya po natin ay hindi dapat na mabago mula po umpisa hanggang sa huli. Let's open our Bible, Hebrews chapter 3. Tingnan po natin sa Hebreo sa chapter 3. Hebrews chapter 3, verse 14. Sa Hebreo, chapter 3 sa verse 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Yeah, for if we have become partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. This is very important. Once we start our Christian life, since we get salvation, we should continue until the end. Kaya ito po ay napakahalaga. Magmula po nung matanggap po natin yung ating kaligtasan, dapat po nating may pagpatuloy yung ating buhay Kristiyano hanggang sa huli. As you know well, it is really sure we are living in the end of age when we look at many kind of signs. Kaya gaya po ng inyong nalalaman, talagang sigurado po na tayo po ay nasa katapusan na ng panahon kapag pagmamasdan po natin yung maraming mga tanda. Yeah. As you already experienced, the natural disaster is getting more serious. Kaya gaya po ng ating nararanasan, yung mga sakuna talagang masigit po itong nagiging seryoso. Yeah, the countries, they are suffered because of the natural disaster. Kaya marami po mga bansa, sila po ay nagdurusa dahil po sa mga sakuna. And also, we are observing the rumors of the war, and the many countries, they are in the middle of the battle. At napapagmasdan na rin po natin yung mga balibalita ng digmaan at yung mga pagtatalo po sa pagitan po ng mga bansa. That's why we need to keep this faith until the end. Kaya nga po, kailangan po nating ingatan yung ating pananampalataya hanggang sa huli. If you look at the second king, there is the story of the
Elijah and Elisha. Kaya kung titingnan po ninyo sa ikalawang hari sa chapter 3, makikita po ninyo yung kwento ni Eliseo at ni Elias. How the Elisha was able to receive the double portion of the Spirit. Kaya paano po nagawang matanggap na Eliseo yung dalawang bahagi po ng Espiritu? Elisha, he followed the Elijah from the beginning until the end. Kaya po sa Eliseo, sumunod po siya kay Elias mula po umpisa hanggang sa huli. Yeah, God sent the Elijah from the Gilgal to Bethel, and from Bethel to Jericho, and from Jericho to Jordan. Kaya po sinugo po ng Diyos si Eliseo magmula po sa Gilgal hanggang sa Bethel at magmula po sa Bethel hanggang sa Jericho. But although Elijah said to the Elisha to stay here, but he followed the Elijah until the end. Pero kahit na sinabi po ni Elias na manatili lamang po si Eliseo, pero sumunod po siya kay Elias hanggang sa huli. Let's open our Bible. 2 Kings chapter 2. Tingnan po natin sa ikalawang hari sa chapter 2. Verse 2. Dito po sa verse 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:2-1. Sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maghintay ka rito, sapagkat sinugo ako ng Panginoon hanggang sa Bethel." Ngunit sinabi ni Eliseo, "Habang buhay ang Panginoon at habang ikaw ay nabubuhay, hindi kita iiwan." Kaya't pumunta sila sa Bethel. Yeah, Elijah said to the Elisha, "Stay here, please, for the Lord has sent me on the Bethel." But Elisha said, "As the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you." So they went down to Bethel. So Elisha followed Elijah until the end. Kaya po si Eliseo, sumunod po siya kay Elias hanggang sa huli. As a result, Elisha, he was able to receive the double portion of the Spirit. Kaya bilang resulta, si Eliseo, nagawa po niyang matanggap yung dalawang bahagi ng Espiritu. Yeah, it is very important to follow the Lord until the end. Kaya po napakahalaga na sumunod po sa Panginoon hanggang sa huli. So as a result, Hobab, he was with the Israelite continuously, and then the descendant of Hobab, they stayed with the Israelite also continuously. Kaya po si Hobab, siya po ay sumama sa mga Israelita ng patuloy, at yung kanya pong mga ina po, sila rin po ay sumama sa mga Israelita ng patuloy. Let's open the Bible, Judges chapter 1. Tingnan po natin sa Hukom sa chapter 1. Judges chapter 1, Sa Hukom sa chapter 1. verse 16. Dito po sa verse 16. Babasahin ko po. Ang mga anak ni Kineo na biyanan ni Moises ay umahong kasama ng mga anak ni Juda mula sa lungsod na mga palma hanggang sa ilang ng Juda na malapit sa Arad, at sila'y naparoon at nanirahang kasama ng mga tao. Yeah, they stayed in the wilderness with the tribe of Judah. Kaya nanatili kasama po nila yung mga Israelita doon po sa ilang ng Juda. It means they were received as the people of Judah. Kaya ibig sabihin, tinanggap po sila bilang mga anak ni Juda. So, let's open the Bible. Unang Kronika, 1 Chronicle chapter 2. Tingnan po natin sa unang Kronika sa chapter 2. Verse 55. Dito po sa verse 55. Babasahin ko po. At ang mga angkan na mga eskriba na naninirahan sa Jabes, ang mga Tirateo, mga Shimateo, at ang mga Sokateo, ito ang mga Kineo na nagmula kay Hamad na ama ng sambahayan ni Rekab. Yeah, here in the 1 Chronicle chapter 2, from verse 42, there is the family of the Caleb. Caleb
belongs to the Judah, right? Kaya kung titingnan po ninyo magmula po sa verse 42 hanggang 55, narito po yung mga anak po ni Caleb, at gayo po ng inyong nalalaman, si Caleb nagmula po siya sa lipi ni Judah. And the last verse 55, these were the Kenites. Kenite, that is the children of the Hobab, right? And who came from the Hamas, the father of the house of the Rechab. At kung titingnan po ninyo sa verse 55, ito ang mga Kineyo, ito po yung mga anak po ni Hobab na nagmula kay Hamat na ama ng sambahayan ni Rechab. And also, the children of the Hobab, they also helped the Israelites. At isa pa pong bagay, yung mga anak po ni Hobab, tumulong po sila sa mga Israelita. Let's go back to Judges chapter 5. Balikan po natin sa Hukom sa chapter 5. From verse 24 to 26. Magmula po sa verse 24 hanggang 26. Babasahin ko po. Higit na pinagpala sa lahat ng babae si Jael, ang asawa ni Eber na Kineyo, higit siyang pinagpala sa lahat ng babaeng naninirahan sa tolda, siya'y humingi ng tubig at binigyan niya ng gatas, kanyang dinalan siya ng mantikilya sa maharlikang mangkok, hinawakan ng kanyang kamay ang tulos ng tolda, at ng kanyang kanang kamay ang pumukpok ng mga manggagawa, kanyang pinukpok si Sisera ng isang pukpok, dinurog niya ang kanyang ulo, kanyang binasag at tinusok ang kanyang noo. Yeah, here, according to verse 24, most blessed among the woman is Jael, the wife of the Hebel, the Kenites. They are the children of the Hobab. Kaya po dito, higit na pinagpala sa lahat ng babae si Jael, ang asawa ni Eber na Kineyo, kaya po yung Kineyo, ito po yung mga anak ni Hobab. Yeah, as the Bible says, she killed the Zezera, the enemy of the Israelites. Kaya gaya po ng sinabi na Biblia, pinatay po niya si Sisera na kalaban po ng mga Israelita. And also, if you read the Bible, later, the children of the descendants of the Hobab, they helped the Jehu to execute the idol worshippers. At isa pa pong bagay, kalaunan po, yung mga ina po ni Hobab, tumulong po sila sa mga Israelita na patayin po yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. 2 Kings chapter 10. Sa ikalawang hari sa chapter 10. From verse 15 to 17. Magmula po sa verse 15 hanggang 17. Babasahin ko po. Nang siya'y makaalis mula roon, nasalubong niya si Jonadab na anak ni Rechab, na dumarating upang salubungin siya. Kanyang binati siya at sinabi sa kanya, ang iyong bang puso ay tapat, gaya ng aking puso sa iyong puso? At sumagot si Jonadab, oo. At sinabi ni Jehu, kung gayon, iabot mo sa akin ang iyong kamay. At iniubot niya sa kanya ang kanyang kamay, at isinama siya ni Jehu, at isinakay sa karwahe. At kanya sinabi, sumama ka sa akin, at tignan mo ang aking sigasig sa Panginoon, kaya't kanilang pinasakay sila sa kanyang karwahe. Nang siya'y dumating sa Samaria, kanyang pinatay ang lahat ng nalabi kay Ahab sa Samaria, hanggang sa kanyang malipol sila, ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi kay Elias. Yeah, so Jehonadab, the son of the Rechab, when the Jehu execute the Baal, the idol worshippers, the Jehonadab, he helped him. Kaya po kalaunan po, nang makita po nila yung mga Baal na mga Diyos-Diyosan, pinatay po nila ito kasama si Jonadab. Yeah, so verse 16 says, come with me and see my zeal for the Lord. So they had him ride in the chariot. Kaya sinabi po dun sa verse 16, sumama ka sa akin at tignan mo ang aking sigasig sa Panginoon, kaya't kanilang pinasakay sila sa kanyang karwahe. According to this verse, we can understand the children of the Hobab, they were always in the right side of the Israelites. Kaya kung titingnan po natin sa kwento po na ito, palagi po yung mga anak po ni Hobab, palagi po silang nasa panig ng mga Israelita. And also, the Rechab,
the children of the Hobab, they left the important commandment to their children. At isa pa pong bagay, yung anak po ni Jonadab na si Rekab, nag-iwan po siya ng mahalagang mensahe doon po sa mga anak ni Hobab. Let's open the Bible, Jeremiah chapter 35. Tingnan po natin sa Jeremias sa chapter 35. Jeremiah chapter 35, from verse 8 to 10. Sa Jeremias chapter 35, magmula po sa verse 8 hanggang 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sinunod namin ang tinig ni Jonadab na anak ni Rekab na aming ama sa lahat ng kanyang iniutos sa amin na huwag uminom ng alak sa lahat ng aming mga araw, kami at aming mga asawa, ang aming mga anak na lalaki o babae man, at huwag kaming magtayo ng mga bahay na aming matitirahan, wala kaming ubasan o bukid o binhi, kundi kami ay nanirahan sa mga tolda, sinunod at ginawa namin ang lahat ng iniutos sa amin ni Jonadab na aming ama. Yeah, what was the forbidden commandment given by the Jonadab of the Rekab? Kaya ano po yung ipinagbabawal na utos mula po dun sa mga anak po ni Jonadab? Yeah, you will not drink the wine. Na huwag kang iinom ng alak. You shall not build the house and then sow seed, nor plant a vineyard. At huwag kang magtatayo ng mga bahay at wala kayong ubasan o bukid o binhi. Yeah. Why the Jonadab commanded this kind of the commandment to his children? Kaya bakit po ba inuutos ni Jonadab yung ganitong utos sa mga anak po niya? You will drink no wine. This means you shall be separated from these worldly things. Huwag kang uminom ng alak, ibig sabihin, dapat po silang maihiwalay mula sa makamundong mga bagay. And you will not build a house, or nor sow seed, or nor plant a vineyard. This means they will only rely on the God's help. At huwag kayong magtayo ng mga bahay, wala kayong ubasan o bukid o binhi, ibig sabihin po nito, kailangan lamang po nilang umasa sa tulong ng Diyos. Verse 10, Jeremiah chapter 35, verse 10, But we have dwelt in the tent, and we have obeyed and done according to all that Jonadab, our father, commanded us. At dito po sa verse 10, kundi kami ay nanirahan sa mga tolda, sinunod at ginawa namin ang lahat ng inuutos sa amin ni Jonadab na aming ama. Even though when the Jonadab commanded this commandment, his children, he really followed and obeyed this commandment. Kaya po nang ibinigay po ni Jonadab yung ganitong utos sa kanyang mga anak, yung kanya po mga anak ay talagang sumunod po sa kanyang utos. But Israelite, they did not obey to the God's word. That's why here, Jeremiah, mention this kind of the story. Kaya ngunit yung mga Israelita, hindi po sila sumunod dun po sa mga utos po ni Jonadab, kaya isinulat po ni Jeremias yung kwento po na ito. Let's look at verse 16. Jeremiah chapter 35, verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Tinupad ng mga anak ni Jonadab na anak ni Rekab ang utos na ibinigay ng kanilang magulang sa kanila, ngunit hindi ako sinunod ng bayang ito. Yeah. Surely the sons of Jonadab, the sons of Rekab, have performed the commandment of their father, which he commanded them. But these people has not obeyed me. So we also need to receive the important lessons, how much we are obeying to the God's word through our Christian life. Kaya dapat din po tayong makatanggap na mahalaga pong espiritual na mga aral kung gaano ba tayo sumusunod sa salita po ng Diyos. Even the children of the Jonadab, they obeyed and followed their father's commandment. Kaya maging yung mga anak po ni Jonadab, sumunod po sila doon po sa utos ng kanilang ama. But according to the Bible, Israelite, they did not obey to the God's word. That's why they received the punishment rather than blessing. Pero ayon po sa Biblia, yung mga Israelita, hindi po sila sumunod sa salita po ng Diyos, kaya nga po tinanggap po nila yung parusa. Yeah. So, through this story, we can understand, first, the Hobab, he made the right choice. And his children also followed the God's word until the end. That's why they were able to receive the God's blessing.
Kaya una po, dapat po nating maintindihan sa kwento po na ito, una, si Hobab, gumawa po siya ng tamang pagpipili at sumunod po yung kanyang mga anak sa salita po ng Diyos hanggang sa huli, kaya natanggap po nila yung spiritual po na pagpapala. So, here, verse 18, 19, Jeremiah chapter 35, verse 18, 19. Dito po sa Jeremias, sa chapter 35, magmula po verse 18 hanggang 19. Yeah, that's why God promised the children of the Jehonadab, and they shall receive the blessing. Kaya nga po yung Diyos, nangako po siya doon po sa mga anak ni Jonadab, na tatanggapin po nila yung pagkapala ng Diyos. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. Ngunit sinabi ni Jeremias sa sambahayan ng mga Rekabita, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, sapagkat inyong sinunod ang utos ni Jonadab na inyong ama, at inyong iningatan ang lahat niyang alituntunin, at inyong ginawa ang lahat ng kanyang inuutos sa inyo, kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, si Jonadab na anak ni Rekab ay hindi kukulangin ng anak na tatayo sa harapan ko magpakailanman. Yeah, here verse 19, therefore thus says the Lord of hosts, God of Israel, Jonadab, the son of the Rekab, shall not lack a man to stand before me forever. So, they shall receive the blessing from God forever. Kaya sila po ay tatanggap po ng pagpapala mula po sa Diyos magpakailanman. As I already explained, the children of the Hobab, they stayed in with the Judah tribe, and they stayed in the wilderness of the Judah. Kaya gaya po ng aking ipinaliwanag, yung mga anak po ni Jonadab, sila po ay nanatili po silang kasama ng mga lipi po ni Judah doon po sa ilang. Do you know when Jesus was born in the Bethlehem, there are the shepherd in that area at the time. The shepherd they greeted first Joseph and Mary. Kaya nung ipinanganak po si Jesus doon po sa Bethlehem, na mga oras po na yun, meron po doon mga pastol at kanila pong una po nilang binati si Jose at si Maria. Yeah, let's open the Bible. Micah chapter 5. Tingnan po natin sa Micah sa chapter 5. Micah chapter 5, verse 2. Sa Micah chapter 5 sa verse 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. Ngunit ikaw, Bethlehem sa Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angka ng Juda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Yeah, Jesus will be born. It was prophesied in the Micah chapter 5, verse 2. Jesus will be born in Bethlehem. Kaya ipinropesiya na po dito po sa Micah chapter 5 sa verse 2 na si Jesus po ay ipapanganak doon sa Bethlehem. And here, Bethlehem, Ephrata, though you are the little among the thousand of the Judah, yet out of you shall come first to me the one to be ruler of in Israel, who's going first and then from everlasting. So Jesus will be born through the Judah. Kaya po dito si Jesus, siya po ay maipapanganak sa pamamagitan po ng Juda. Yeah. So, as you know well, the children of the Hobab, they stayed with the Judah tribe in Bethlehem. So, according to the Bible, we can understand they stayed in the southern Bethlehem. And then when Jesus was born, at the first time, they visited Joseph and Mary at the first time. Kaya gaya po ng inyong nalalaman, yung mga anak po ni Hobab, sila po ay nanatiling kasama ng lipi po ni Judah doon po sa Bethlehem. At nung ipinanganak po si Jesus doon po sa Bethlehem, una po nilang binati sina Jose at si Maria. Yeah. So today, according to this Numbers chapter 10, we learned about the choice of the Hobab and the God's blessing.
Kaya ngayon po, ayon po dito sa mga bilang chapter 10, natutunan po natin yung pagpipili po ni Hobab at yung pagpapala po ng Diyos. Yes. So, Hobab, first, he made the right choice. Kaya pinakauna po si Hobab, gumawa po siya ng tamang pagpipili. He stayed with the God's people until the end. Siya po ay nanatili, nakasama po ng mga tao po ng Diyos hanggang sa uli. And then he was with the Israelite in the right side. At nasa panig po siya palagi ng mga Israelita. As a result, he was able to receive the blessing, greatest spiritual blessing from God. At bilang resulta, nagawa niya pong makatanggap ng dakilang espiritual na pagpapala mula po sa Diyos. Yeah, so they were the first witness of the first coming Messiah, Jesus, when Jesus was born in Bethlehem. Kaya sila po yung naging unang saksi na Mesiyas, unang pagdating ng Mesiyas nang ipinanganak po si Jesus doon po sa Bethlehem. Yeah. Okay, so today we received some important lessons according to this Numbers chapter 10. Kaya ngayon po, nakatanggap po tayo ng espiritual na mga aral ayon po dito sa mga bilang chapter 10. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay madalangin. Holy and merciful our Heavenly Father God, thank you for giving us this wonderful chance to listen to your word. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon upang makapakinig ng iyong salita. Today, we learned about Numbers chapter 10, the choice of Hobab and God's blessing. At ngayong araw po, natutunan po namin sa bilang chapter 10, ang pagpipili po ni Hobab at ang pagpapala po ng Diyos. Let us make a right choice always, and also let us obey to the God's word so that we can receive the God's blessing. Nawa, gumawa po kami palagi ng tamang pagpipili at sumunod po sa salita po ng Diyos upang makatanggap po kami ng pagpapala mula po sa Diyos. This world is getting wicked more and more. So please protect all our brothers and sisters from the Satan's temptation. Ang mundo pong ito ay masigit po na nagiging masama, kaya pakiusap, protektahan mo po ang lahat ng mga brothers and sisters mula po sa tukso ni Satanas. Let us continue to serve the Lord until the end. Nawa, paglingkuran po namin ang Panginoon hanggang sa huli. We are also praying for the Korean Bible Seminar from tomorrow. Please be with us and help us. At kami rin po ay magdadaos ng Korean Bible Seminar magmula po bukas, kaya pakiusap, samahan at gabayan po ninyo kami. For the rest of the fellowship today, please be with us and guide us. Para po sa natitira po namin fellowship sa araw na ito, pakiusap, samahan at gabayan po ninyo kami. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.